Hello po, kamusta po mga tambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin mga katambay. Ito po, meron po tayong kukomentuhan po mga katambay. Ito pong dalawang Marcos na sinasabing nasa mataas na pwesto sa ating bansa. Yung isa po sinasabi na nating talagang Commander-in-Chief mga katambay, ang Pangulong Marcos Jr., at ang kanyang ate na isa ring mataas ang katungkulan sa ating bansa, isang senadora mga tambay. Pag-usapan po natin at komentuhan po natin mga tambay. Kasi po ang senadora ay tatakbong muli ang isang Marcos sa Senado muli. At ito naman pong kanyang kapatid na si Marcos, President Marcos Jr. ay may panukala naman po mga tambay. Ito pong pinag-uutos niya na po talaga ang isang komite na tutukan po ang karapatang pantao po sa ating bansa, mga tambay. Ito po, painggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang magkapatid na Marcos sa ating gobyerno, mga tambay. Umpisahan na po natin. Bumuo ng tinatawag na super body si Pangulong Bongbong Marcos para anya paigtingin ng pagtatanggol sa karapatang pantao sa bansa. Tututukan ng Special Committee ang pagpapatupad sa Administrative Order Number 22 na layong paigtingin ang pagsusulong at proteksyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Pamumuno nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang lumagda sa AO22 nitong May 8. Ikinalulugod naman ng Gabriela Party List ang hakbang ng Pangulo sa pagprotekta sa karapatang pantao, pero mahalaga raw ang pagpapatupad at pagtanggal sa mga balakid dito. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated. Ibig sabihin mga tambay, nalulungkot po yung Gabriela. Kasi po, tututukan po daw po yung karapatang pantao. Bakit kaya? Ito po isang senadora, mga tambay. Senadora po yun eh. Ang bihira, matindi. At ito naman po yung kapatid na tatakbo naman po. Muli. Anunsyo ni Senator Amy Marcos. Ulitin po natin para mapakinggan natin ng maayos. Ito po ang pag-anunsyo. Inanunsyo ni Senator Amy Marcos na tatakbo siyang muli sa pagkasenador sa 2025. Sa isang press conference sa Cebu, sinabi ng presidential sister na tatakbo siya sa ilalim pa rin ng Nationalista Party. Ayon kay Senator Marcos, maraming programa ang dapat may pagpatuloy gaya ng reforma sa lupa. Nais din daw niyang itulak ang pagkakaroon ng hybrid elections o yung magkahalong automated at mano-manong botohan. Patapos na ang termino ni Marcos sa Senado matapos siyang manalo sa halalan noong 2019. Sa 2025, I'm seeking re-election. I'll still be under the NP. Hindi pa ako magpapalit ng tamad ako magpalit-palit ng mga partido. So, dyan lang, steady lang sa NP. Paano? Kaalyado naman ng administrasyon. No? Mga kapatid, Yan po mga tambay. Iba na ang may ala. Yan, nakita niyo po ang senadora naman po, tatakbo. Tuwing tatakbo po, doon po dumadami ang programa ng senadora. Pero sa tagal po ng senadora, Amy Marcos sa Senado, hindi po natapos ang problema po ng Pilipinas. Talagang napakaraming po problema. Sa tagal niya po nakaupo, hindi po natapos ang problema ng bansa, mga tambay. At hindi po nasusolusyonan po ng Senado at ng senadora ang problema ng bansa, mga tambay. Kaya kailangan natin siya ibalik muli. Ibalik muli ang mga senador, mga tambay. Talagang napakarami po nilang plano sa ating bansa at talagang makapagpapaunlad sa bansang Pilipinas. Gada halalan po kasi napakaganda po ng plano ng mga politiko sa ating bansa. Gada darating ang halalan. Talagang masisilaw tayo sa ganda po ng plataforma po ng mga politiko, mga tambay. Pero pag nakaupo na, di umano, bahala na kayo sa buhay nyo. Si Juan de la Cruz, bahala na kayo. Ito po, si Pangulong Marcos na po mga tambay, talagang, talagang tututukan niya na po. Talagang parang urgent po ito mga tambay. Ito pong sinasabing, Bongbong Marcos. yung kay Pangulong Bongbong, talagang magtatalaga po siya rito ng bubuo, itong super body na tinatawag. Super body, mga tambay. Sa pangunguna po ito ng, siyempre po, ng Executive Secretary po na si Bersamin, si Mr. Bersamin po, mga tambay. Kaya po, talagang ito po talagang tutok. Pero yung problema po ng bansa, katulad po
pagkain, yung seguridad po ng mahihirap, lalo po ng mga taxpayer, yung nasa laylayan, nagtatrabaho. Pero walang seguridad po ang kakarampot nating kinikita, mga tambay. Kasi kung ibabase po, marunong naman po mag-urgent, talagang tututukan ng Pangulo. Bakit po hindi po matutukan yung seguridad po ng mahihirap, katulad po ng taxpayer nga na nagtatrabaho? Kasi ang nakikita pong tutok ni Pangulong Marcos, tinututukan po yung mga walang trabaho, mga tambay, yung mga talagang mahihirap ang tinututukan at binubusog sa ayuda di umano. Hindi naman against si Kamanong sa ayuda. Ang sinasabi lang po ni Kamanong, dapat tutukan mo magkaroon ng trabaho para po hindi umasa, hindi po umasa na lagi na lang pong parang pulube na kailangan bigyan ng limos. Di po ba? Kaya nga po tayo may gobyerno. Di ba mga tambay? Kaya tayo may gobyerno. Parang yung gobyerno ang tutulong dahil nga meron pong pondo taon-taon ng gobyerno. Dahil nga meron tayong mga tinatawag na mga nagtatax sa ating gobyerno. Lahat, pati mga businesses at pati may hirap na tao nagtatax po. Kaya nga po, trabaho ng gobyerno, paramihin ang trabaho hanggat maaari po. Hanggat maaari, paramihin ang trabaho at hanggat maaari, taasan naman ang sweldo. Dahil kung hindi mo maipababa ang bilihin, di umano, sa iyong bansa, sa ating bansa, saan man lang pati yung sweldo man lang sana lumaro. Laruin man lang na sweldo yung pagtaas ng bilihin na, ibababa ng sweldo natin, pero ang bilihin kitaas-taas, hindi mabubuhay ang Pilipino ng mga tambay, mahihirapan. Hirap na hirap pagka yung sistema. Kailangan, isasabay mo rin siyempre po yung sobrang dire-diretsong pagtaas ng bilihin, pero yung sweldo mo naiiwanan, napakababa, nasa laylayan, di po ba? Kaya lalo naghihirap po ang mga Pilipino. Talagang hindi po makakaahon. Ang napakaswerte lang po sa ating bansa, yung tinatawag na mayayaman, mga oligarko. Sila po talaga ang talagang nagkakamal po diyan dahil po sila po yung talagang financier mga financier, di ba? Talagang lahat ng pasok ng ng negosyo, lahat sila ang may hawak, di umano, mga tambay. At sila may control. Kontrolado po kasi nila lahat ang sistema po, di ba? Dahil sila ang nagtatalaga diyan. Lalo po sa mga presyuhan ngayon. Hirap na hirap po ang gobyerno para yan pigilan dahil nga karamihan po dyan nasa private sector na, mga tambay. Hirap na hirap. Kaya po, sa tingin nga po ni Kamanong, lalo po dito sa mga sinasabing nagbibigay po ng urgent ang Pangulo, talagang tututukan, hindi nga po natin makita naman yung tutok sa pangangailangan ng Pilipino. Di ba? Kasi ito, may batas na po ito lalo po yung sinasabing mga sa human rights na ito. Kung meron na po tayo nagpa-function ng batas dyan, di ba? Ang inaano lang po dapat dito, hindi naman talaga siya tinatawag na super urgent, di ba? Ang super urgent natin, yung pangangailangan ng mga Pilipino, mga tambay, yung pangangailangan natin, yung sasapat yung kinikita natin, dun sa binibili ng kita natin kakarampot. Makakasapat ba kung may anak ka? Kung may anak ka ng 5, 4, tapos pinag-aaral ka pa, tapos ang kita mo lang 600 plus sa Metro Manila. Paano naman nasa probinsya na hindi kumikita na 600 plus? Ganun din ang presyo ng bilihin nila. Di po ba? Kaya hindi nagiging balanse po ang ating mga kababayan at ang pamumuhay ng Pilipino sa ating bansa. Di ba? Yun nga sinasabi ko, nagtatamasa lang yung mga kapitalista, yung mayayaman. Tapos nahandyan pa yung mga smuggler, di ba? Hindi nawawala ang mga smuggler, mga corrupt. Di umano, nandiyan pa rin mga corrupt, di mo ba? Kaya ang ating Pangulo, talagang sana, yung kanya sinasabing madiin na lahat itututukan, sana maging urgent. Kasi ang solusyon lang nakita natin, yung sinasabing bibigyan na po ng pagkakataon, malasap na po ng Pilipino, yung sinasabing pagbaba ng bigas. Dahil nakapagsalita na po ang ng isang interview, lalo po ang speaker po ng Kamara ay nagsalita na po na ibababa na raw po nila hanggang 29 ang bigas. Di ba? At kaya lang po, meron pong month na sinabi, yung something na July hanggang August, something like that. And also, ganun din po sa DA at isang samahan po ng mga sinasabing mga negosyante na sinasabing po pwede naman gawin ng gobyerno na magpalabas ng murang bigas. Kaya lang po,
according po sa balita rin po, sa kayang gawin ng gobyerno, ng DA, ng Department of Agriculture, na pababain, kaya lang ang gagamitin, NFA rice po mga katambay. At hindi po sa buong Pilipinas po nila i-distribute po yun. Doon lang daw po sa Kadiwa Store, mga katambay. Sa Kadiwa Store lang, mga kabili, di umano, ng 29 peso per kilo ng bigas. At yung sinasabi naman nila, solusyon sa mahirap, na urgent din, na ginagawa po nila, na talagang nagpupunta po sa mga probinsya at sinasabing bagong Pilipinas Fair, talaga pong may bigas naman po dala-dala ron. Kaya nga lang po, yung bigas may pangalan po at mukhang may litrato pa di umano ng politiko. Samantalang yun po, pera ng taxpayer, mga tabay, hindi pera ng politiko. Pero ang nakalagay daw po doon sa sacks o sa lalagyan ng bigas ay pangalan ng politiko at litrato ng politiko, mga tambay. At napakaaga pong mamulitika di umano ng sinasabi nilang mga pinamimigay daw ng bagong Pilipinas, mga tambay. May mga muka, pangalan ng politiko na hindi naman si pera nila yon. Kaya ibang-iba po talaga ang pagpapatakbo. Nung panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, ayaw na ayaw niya maglagay ng mga litrato ng politiko, lalo siya. Hindi niya ipinalalagay kasi ang katwiran ni Pangulong Duterte, siya ay trabahante lang. Trabahante ng taong bayan, ng taxpayer, mga tambay. Ngayon po, sa nakikita po daw ng mga Pilipino natin, mga kababayan natin, parang sila na ang boss, tayo na lang ang trabahante, mga tambay. Baliktad na. Nung sila'y maupo di umano, sila na ang boss, tayo ang nagtatrabaho para sa kanila, mga tambay. Gano'n na po daw ang sitwasyon ngayon. Kaya nakakalungkot lang po, mga tambay. Yung mga madidiing salita ng ating Pangulo, mga urgent na tinututukan niya. Pero yung malaking issue sa kanyang pagkatao ay hanggang ngayon ay issue pa rin. Hindi pa rin niya tinututukan at tinutuldukan, mga tambay. Ang issue niya sa droga, personal, mga tambay. Ang kahit na sinasabi nung isang dating agent, PIDEA agent na si Jonathan Morales, na meron siyang mga ebidensya at meron pang bribery na nagaganap po sa kanya at meron CCTV record na pinalabas po siya at pinakalat na po sa buong social media dahil sa katwiran po ng dating agent na si Jonathan Morales ay nanganganib ang kanyang buhay, kaya ipinakalat niya na po yung kanyang ebidensya para mismong taong bayan na makapanood yung ginagawa pong panunuhol o sinasabing bribery na ginagawa po sa kanya para iurong o ilagyan ng tape o busala ng kanyang bibig dahil dito sa issue ng PIDEA leak na wala pong katapusan at hindi tinutuldukan ng Pangulo. Wala pong urgent ang Pangulo dyan, mga tambay. Di po ba? Kaya yan po ang nangyayari po ngayon sa ating lipunan, mga tambay. Napakarami pong programa ng ating administrasyon ngayon na namumuno sa ating bansa. Pero hindi pa nararamdaman ang programa ng mga mahihirap at nasa laylayan nating kababayan, mga tambay. Lalong-lalo na yung pangailangan nating araw-araw. Alam po ninyo yung mga tambay, di ba? Alam natin ang pangailangan natin araw-araw. Kahit sabihin mo na ikaw nakakaangat sa buhay, maapektuhan ka rin dyan dahil nga nasa sobra na ang expenses na syempre ang pangangailangan at ginagastos mo sa pang-araw-araw nating buhay, di ba? Na walang solusyon. Kaya medyo ito naman po, isang solusyon naman po ngayon. Ang kapatid, ang ate, ito po ang napakalaking solusyon din na magbibigay po ng solusyon sa ating bansa. Ang Senadora Amy Marcos na talagang ito po ay napakatagal na sa Senado at talagang napakarami na po na naging tulong na nagawa sa ating bansa ang Senadora Marcos. Kaya kailangan po sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, ilukluk po natin lahat po ng kalahi-lahian ng mga Marcos na makakatulong po sa ating bansa. Ilukluk natin lahat, mga tambay. Pati po yung mga sinasabing papasok pa na mga Marcoses na magbibigay po at susuporta po talaga sa pagiging world class ng bagong Pilipinas ng ating bansa. Ilagay po natin mga katambay. Ilukluk natin, idiin natin ang pagkakalulok. Huwag na natin silang tanggalin sa pwesto, mga katambay. Dahil sa gaganda,
sa gaganda ng kanilang mga sinasabi at mga programa na sinasabi sa ating mga Pilipino at talagang pangarap din po ng ng mga Marcoses ang mangyari sa ating bansa na talagang sa tingin ni Kamanong kailanman ay kailangan hindi na sila mawala sa pwesto habang buhay mga tambay dahil hindi na po maghihirap ang ating bansa pag sila po ang humawak ng ating bansa magpatakbo dahil nakita naman po natin ngayon mga katambay ang namumuno at ang nagpapatakbo ng ating gobyerno nakita naman po natin puro mayayaman. Puro na sinasabi mga kasama nila di umano, sa grupo. Kaya sa nakikita ni Kamanong, hindi maghihirap ang mayayaman sa ating bansa. Lalo silang yayaman at yayaman pa ng yayaman, mga katambay. Kaya kailangan talagang idiretso natin sila lahat. Idiretso natin sa kanilang panunungkulan, ibigay na natin lahat, pati ang tsa-tsa na yan, at ang PI, ibigay na ng taong bayan yan para talaga yung sinasabi po ng kahit mga vlogger na talagang panatiko po at talagang ubod ng galing ng mga Marcoses, lahat ng mga nasa bagong unit team, ilukluk natin lahat mga tambay. Isagad na natin dahil napakaganda po ng mga pangako nila sa atin. Talagang day na diin na tayong lahat talagang lulutang tayo lahat sa mga pangarap na mangyayari sa ating bansa, mga tambay. Kaya po, si Kamanong, talagang ididiretso na ang pangarap po ng Pangulo. Talagang bigyan na ng suporta yan, mga tambay. Kasi lahat naman po ng nangyayari po sa Pangulo ngayon, pati yung mga issue niya, hindi totoo yan. Kasi sinabi ng Pangulo, hindi totoo yan. Kaya kailangan din natin paniwalaan yan, mga tambay. Kahit mismo ang kapatid na senadora, hindi pinapatulan yung issue na yan. Kailangan mag-focus tayo, sinasabi ng senadora. Ito ang kailangan ng Pilipinas. Ito mga programa na dapat gawin ang sinasabi ng senadora, mga tambay. Kaya napakasarap po na napakaraming Marcos, sa ating bansa, sa ating politika. Dapat talagang sila'y manatili. Marcos, Romualdez na yan. Isagad na, mga katambay. Iboto sila, iboto, mga katambay. Kasi talagang, talagang sagad na sagad po, mga tamay. Ang talagang mga plano, mga ambisyon na mangyayari sa ating bansa, lahat kaya nga supilin yan. Kahit China issue, kayang-kaya ng Pilipinas yan. Basta sila namumuno, wala na mga api sa atin. Wala na. Talagang pinakamagaling na ito. Sa lahat na dumating na, namuno, administrasyon ng bansang Pilipinas, ito na po mga kababayan, mga katambay, ito na ang the best, pinaka-the best na administrasyon na, naranasan ni Kamanong. Nakita ng dalawang mata ni Kamanong. Ito na ang pinaka-the best. Walang sinabi ang Duterte. Walang nagawa sa Pilipinas yan, mga tambay. Masamang tao yan, ang mga Duterte. Pinahamak ang bansa niyan. Ibinenta ang Pilipinas niya, mga tambay. Wala, nada yan. Ito na. 2 taon pa lang na nanunungkulan. At yung senadora ay matagal na nanunungkulan. Ang senadora Amy, sila na talaga. Ang pinakamagaling. Lahat nagawa na nila sa loob ng 2 taon. Sila na. Yung lahat na nagawa, di umano ni Pangulong Duterte, na 6 na taon, wala yun sinabi. Sa loob lang ng 2 taon. Natabunan, mga tamay. Natabunan. Sila na ang pinakamagaling ngayon. Kaya si Kamanong, ikakampanya ni Kamanong ang bagong unity, mga tambay. Ikakampanya ni Kamanong ito. Talagang ito na, sagad na. Unity na bago, mga Romualdez, Marcos, dito na tayo. Dahil lahat ng pangarap ng Pilipinas, matutupad ang pangarap, mga tambay. Pangarap. Pasensya na po, mga tambay. Nadala lang si Kamanong ng maraming pangarap na mag-uunlad, mag-aahon sa ating bansa. Talagang world class na. Pati Manila Bay, lahat. Na yan, magiging tourist spot na ng buong mundo yan dahil sa ganda ng mga pangarap ng ating administrasyon, mga tambay. Kaya tayong lahat, mga tambay, aasa tayo dito sa pinakamagaling na administrasyon
sa kasaysayan ng Pilipinas, ito na. Di na, mga tambay. Di na. Di po ba? Okay, ano po masasabi niyo mga tambay? Kasi si Kamanong napakaraming, naging experience sa loob ng 2 taon. Nakita na talagang pagbabago ng ating bansa. Nawala ang droga, nalinis ng droga. Ang krimen, nalinis na mga tambay. Ang korupsyon, nalinis na rin, wala na. At lalo-lalo ng mga NPA, mga kaliwang grupo, terorista, nawala na rin yan. Nalilinis na, nawawala na, nauubos na, mga katambay. Kaya ito na ang pinakamagaling magsolusyon ng mga problema ng bansa. Kaya si Kamanong, kung pwede lang bumoto si Kamanong na 10 beses, boboto si Kamanong na 10 beses dito sa bagong unity team na tinatawag. Kasama na ang ating senadora na napakarami rin nagawa sa ating bansa. Mga tambay. 10 beses boboto si Kamanong. Kung pwede lang, 20 beses din ako boboto sa bagong unity, mga tambay. Yan lang po, mga tambay. Ang talagang very proud si Kamanong dito sa ating bagong administrasyon dahil nakita lahat ni Kamanong ang pangarap ng ating administrasyon na mangyayaring pangarap sa ating bansa, mga tambay. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating napakalit na channel dito sa ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingatan naman po mga tambay at sabay-sabay po tayong mangarap sa ating bansa. Paalam! Bye-bye!